lagi po kaming nakasuporta sa inyo sa mga programa nyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Vice Governor Pineda. Ngayon naman ating tawagin ang President at ang CEO ng Social Housing Finance Corporation, walang iba kundi si Mr. Federico Lacsa para sa kanyang mensahe at overview ng proyekto. Maya pahabak po kay kayo. Mahal na Pangulo, eto na. Malugod naming inihandog sa inyo ngayong araw na ito ang katuparan ng inyong pangarap na mabigyan ng pabahay ang nakararaming mamamayan natin at tugunan ang malaking kakulangan sa pabahay sa pamamagitan ng inyong pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program or 4PH. Ito na po ang katunayan na kaya natin ito. Ito po ang mahalagang sandali na pinakahihintay natin. Ito na po ang oras at lugar kung saan ay may papahayag na ninyo na ito na ang katuparan ng ating mga pangako. Ang Crystal Peak Estates po ay magiging tahanan ng 10,250 pamilyang Pilipino na walang tirahan. Magtatayo po tayo sa proyektong ito ng 27 gusali mula 12 hanggang 25 palapag bawat isa. Ito po ay magkakaroon ng kompletong pasilidad, komersyal at mga iba't ibang institusyon sa halos 10 hektaryang lupain nito. Ang proyektong ito ay nasa sentro po ng distritong negosyo at kalakalan ng San Fernando. Malapit po ito sa malalaking department stores, supermarkets, hotels, kainan, ospital, eskwelahan at opisinang pangnegosyo. Hindi rin po ito nalalayo sa ating Regional Government Center. Sa kabila ng lahat ng ito, maglalagay pa rin po tayo ng espasyong pangkomersyo sa mga piling gusali dito. Magkakaroon din po tayo ng transport terminal para sa madalian at maginhawang pagsakay ng ating mga benepisyaryo. Ito po ay katuparan ng inyong pangarap, mahal na Pangulo, na kung saan ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan ay malapit sa kanilang tahanan. Magbibigay din po kami dito sa proyektong ito ng alokasyon para sa ating military at uniformed personnel at OFWs, maliban sa iba pang empleyado ng pamahalaan, pribadong sektor at kababayan nating nangangailangan ng pabahay. Mahal na Pangulo, maraming salamat po sa pagbigay ninyo sa amin ng matibay na suporta at inspirasyon para magawa namin ang inakalang di magagawa ng iba. Sekretary Acuzar, salamat po sa inyong mahusay na pamumuno at walang sawang paggabay sa amin. Sa aming mga katuwang sa proyektong ito, ang Carland Development Corporation, ang pamahalang lalawigan ng Pampanga at pamahalang lungsod ng San Fernando, ang KSAs at the Sud Family Co, mga panawing pandangal. Salamat po sa inyong suporta at asahan ninyo na magsisikap at pagbubutiin palalo namin dito sa SIAPSI ang aming trabaho. At sa aming mga benepisyaryo na matyagang naghintay sa proyektong ito para makapitnala ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Dakal pong salamat at maya paldo kay kayungan. Maraming salamat po, Mr. Lacsa. At sa puntong ito, ating pong inaanyayahan si Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating DSUD Secretary, Secretary Jerry Acuzar. Please, upo na po kayo. House Speaker Martin Romualdez,
ang ating kaibigan sa lahat ng project na ito. At hindi lamang ito, mamaya ibabalita ko sa inyo kung ano pa yung mga aming ginagawa. Our Vice Governor Lilia Pineda. San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Caluag. Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Lacsa. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang tanghali po sa inyo lahat. Binabati ko po ang mga minamahal nating kababayan dito sa San Fernando ng isang mainit na maayap na abak kay kayo ungan. Ginagawa ko Ilocano kaya pagbigyan nyo na lang ako at matigas pa yung dila ko Masaya po akong makasama kayo ngayong araw upang sabay-sabay nating saksihan ang site inspection ng mga ipapatayong pabahay na handog ng ating pamahalaan. Ito pong pambansang pabahay para sa Filipino Housing or 4PH program ay isa sa mga prioridad na programa ng kasalukuyang administrasyon. Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa mas produktibong pamumuhay. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Isa po ito sa mga proyekto na talagang tinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Kaya naman, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa, mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Ito po ay matitiyak natin mapapalawig ng 4PH para mas maraming Pilipino ang maaabot at makikinabang dito. Siniguro po natin na aabot ang proyekto dito sa San Fernando, Pampanga. Dito po mismo sa ating kinatatayuan natin ay magkakaroon ng 30 gusali na mayroong 8,352 na bahay. Maraming pamilyang Pilipino ang siguradong makikinabang sa mga komportable, abot-kaya at ligtas na pabahay na ito. Mayroon ring sapat na paradaan para sa mga sasakyan na magagamit ng ating mga benepisyaryo. Maliban sa pabahay, hangad ng programang ito na mabigyan ng isang matiwasay na komunidad ang mga maninirahan. Bukod po riyan, siniguro rin natin na ang residential units ay malapit sa mga eskwelahan, sa mga ospital, pamilihan at iba pang mga recreational facilities. Isa po itong patunay sa masusing pinagplanuhan ng programang ito dahil hindi lamang mga bahay ang itatayo, kung hindi ang pangkalahatang komunidad. Gusto ko po muling pasalamatan ang ating mga masisipag na kawani sa DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development sa pamumuna ni Secretary Jerry Acusar. Marami na po tayong groundbreaking ceremonies na nasimulan. Ang site inspection na ito, parte lamang ng proseso upang matiyak natin na maitayo ang mga pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Dahil tinutokso ko yung ating butihing kalihim ng DSUD, sinasabi ko siya, pa na yung groundbreaking natin, baka hanggang dyan na lang yan. Kanya hindi, baka pagka meron na tayong papakita, dadalhin kita doon para makita mo na talagang may tumatayo. Mukha namang totoo ang kanyang sinabi. Ngunit hindi maaaring magawa itong mga ganitong klaseng malalaking proyekto kung hindi nagkakaisa at nagtutulungan ang local government at saka ang national government. Kaya isang taus-pusong pasasalamat din sa lokal na pamahalaan ng San Fernando para sa ipinakita niyong tiwala at suporta sa programang ito. Kayo ang unang takbuhan ng ating mga kababayan, kaya naman po ay inaasahan ko
ang inyong patuloy na agarang aksyon sa tapat na serbisyo. Nagpapasalamat din ako sa ating mga katuwang sa Social Housing Finance Corporation. At sa mga pribadong sektor na nagsisilbing kaagapay ng gobyerno sa mga proyektong gaya ng 4PH. Ito po yung ating madalas na pinag-uusapan na pinagsasama-sama po natin, hindi lamang ang pamahalaan, hindi lamang isang departamento, kung hindi lahat ng departamento ng buong pamahalaan. Ngunit hindi pa ron, bukod pa ron ay ating isinasama rin ang private sector. Dahil ang sinasabi natin, kahit ginawa natin lahat sa pamahalaan, hindi natin kayang gawin yung ating ninanais at ating pinapangarap kung hindi natin kasama at nagiging partner ang ating mga private sector na malaking naitutulong. And to give credit to our private sector partners, nung tayo'y lumapit sa kanila at sinabi natin, meron tayong proyekto, sana kayo ay makilahok dito sa aming ginagawa, ay masasabi ko naman, tunay na Pilipino at nagsasabi kung anong magagawa namin, itutulong namin kaagad. Kaya maraming salamat sa ating private sector partners, sa ating mga financiers. Magtulungan po tayo, pairalin natin ang bayanihan sa lahat ng oras. Ito ang susi sa sama-sama natin pag-ahon mula sa pagsubok ng ating kinaharap. Sa ating pagkakaisa, tiyak akong hindi lang mabubuo ang ating mga pangarap ng pabahay. Makakamit din natin ang isang mas maliwanag at masaganang kinabukasan para sa atin lahat. Dakala salamat at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Yan po mga kababayan, malinaw po na binanggit po ni Pangulong PBBM na itong project na ito ay nasimula ni dating Pangulong Duterte na ngayon po ay pinagpatuloy niya. So ibig sabihin, makikita po natin na si Pangulong Marcos ay hindi mapagtanim ng sama ng loob sa mga nang babati ko sa kanya, no? At bagkos ang iniisip ni Pangulong Marcos ang ikabubuti sa sambayan ng Pilipino. Napakabusilak ang